Mga kababayan, pakinggan ninyo ito ng mabuti dahil ang balitang ito ay maaaring magbago ng buhay ng milyon-milyong senior citizen sa buong Pilipinas. Kung kayo ay nasa edad 60 pataas o mayroon kayong mahal sa buhay na retirado na o senior na, huwag ninyong palampasin ang video na ito. Dahil ngayon, pag-uusapan natin ang isang bagay na matagal na ninyong hinihintay, ang 2,000 pisong monthly social pension na posibleng maabot ang bawat senior citizen sa ating bansa, mayaman man o mahirap, kasama na raw lahat. Oo, narinig ninyo iyon ng tama. Mayaman o mahirap, kasama na raw lahat. Ngayon, ipapaliwanag natin ito ng malinaw, ng simple at ng tapat. Wala kaming gustong ikubli sa inyo. Kayo ang dahilan kung bakit kami nandito araw-araw para siguraduhing hindi kayo naiiwanan pagdating sa mga update na talagang mahalaga sa inyong buhay at sa inyong kinabukasan. Manatili kayong nanonood. May isa pang mahalagang update sa bandang huli ng video na ito na hindi ninyo dapat palampasin. Una, pag-usapan natin kung ano talaga ang social pension at bakit ito napakahalaga ngayon. Ang Social Pension for Indigent Senior Citizens ay isang programa ng gobyerno na pinamamahalaan ng DSWD, ang Department of Social Welfare and Development. Sa kasalukuyan, ang benepisyo ay ₱500 bawat buwan na ibinibigay kada quarter o 3 buwang minsan. Ibig sabihin, tatanggap ang mga qualified na senior ng ₱1,500 bawat 3 buwan. Ngunit ang usapin ngayon ay ang panawagan ng maraming senador, kongresista at ng ating mga leader na itaas ang halagang ito sa ₱2,000 bawat buwan. At ito ang nagpapainit ng usapan sa buong bansa dahil kung matutupad ito, ang senior citizen na dati ay tumatanggap ng ₱500 kada buwan ay magiging ₱2,000 na. Iyon ay 4 na mas malaki. 4 na mas malaki, mga kababayan. Isipin ninyo yon. Ang isang lolo o lola na ngayon ay naghihirap sa ₱500 kada buwan, sa susunod ay maaring makatanggap ng ₱2,000. Iyon ay sapat na para sa gamot, para sa pagkain, para sa iba pang pangunahing pangangailangan. Ito ang hindi alam ng marami. Hindi lang ang mahirap ang tinatawag na indigent senior. Maraming senior citizen ang nagsasabi na hindi sila karapat-dapat dahil may kaunting lupa o bahay sila. Ngunit pakinggan ninyo itong mabuti, ang pagiging indigent sa konteksto ng social pension ay hindi lamang nakasalalay sa kung may ari-arian ka o wala. Kinikilala ng DSWD ang mga senior na walang sapat na kabuhayan, walang regular na kita, at walang ibang nagbibigay ng suporta. Kaya kung kayo ay nasa edad 60 pataas at wala kayong regular na buwanang kita mula sa trabaho o negosyo at hindi kayo miyembro ng SSS o GSIS na may aktibong pensyon, dapat ninyong suriin kung kayo ay karapat-dapat sa social pension na ito. At sa panawagan ngayon na itaas ito sa ₱2,000 at palawakin ang coverage, iyan ang dahilan kung bakit napakahalaga ng video na ito para sa inyo. Ngayon para tarong mga SSS pensioner and GSIS pensioner, meron ding magandang balita para sa inyo. Bagamat ang social pension ng DSWD ay para sa mga hindi miyembro ng SSS o GSIS, may mga diskusyon na rin sa Kongreso ukol sa pagtataas ng pension amounts ng SSS at GSIS mismo. Pag-usapan natin ito ng may halimbawa para mas madaling maintindihan. Halimbawa, si Aling Rosa, 68 taong gulang, SSS pensioner. Ang kanyang buwanang pensyon ay ₱3,200. Ngunit may SSS loan siya na ₱20,000 na hinuhulugan ng ₱450 bawat buwan. Ibig sabihin, ang kanyang net na natanggap bawat buwan ay ₱3,200 minus ₱450. Iyon ay ₱2,750 lamang ang kanyang natatanggap sa kamay. Marami sa atin ang hindi nakakaalam kung bakit maliit ang natatanggap. At ang sagot ay nasa loan deduction na ito. Ang SSS at GSIS ay may karapatang i-offset o ibawas ang mga natitirang utang mula sa inyong buwanang pensyon. Tinatawag itong clawback o offset policy. Kaya kung kayo ay may natitirang SSS salary loan, calamity loan o restructured loan, maaring automatikong ibawas ito sa inyong pensyon bago pa man ito maipadala sa inyong account o sa inyong ATM card. Hindi ito kaltas na dapat ikagulat,
Ito ay isang opisyal na patakaran. Ngunit dapat kayong maalam tungkol dito para hindi kayo mabigla sa tuwing tatanggap kayo ng inyong pensyon. Kung gusto ninyong malaman kung magkano ang inyong natitirang utang sa SSS, maaari kayong pumunta sa pinakamalapit na SSS branch or tumawag sa SSS hotline na 1455. Para sa GSIS, ang hotline nila ay 88474747. Libre ang tawag mula sa mga landline sa buong bansa. Tungkol naman sa release schedule ng pensyon, ito ay isa sa mga tanong na palagi naming natatanggap. Para sa SSS pensioner, ang pensyon ay karaniwang inilalabas ayon sa huling digit ng inyong SSS number. Halimbawa, kung ang huling digit ng inyong SSS number ay 1 o 2, ang inyong pensyon ay maaaring ilabas sa unang bahagi ng buwan. Ang mga may huling digit na 3 hanggang 5 ay sumusunod, at ang 6 pataas ay sa ikalawang bahagi ng buwan. Ngunit ang eksaktong schedule ay maaaring magbago depende sa announcement ng SSS. Kaya palaging subaybayan ang opisyal na website ng SSS na www.sss.gov.ph o ang kanilang Facebook page. Para sa GSIS pensioner naman, ang pensyon ay karaniwang nailalabas sa loob ng unang 10 araw ng buwan. Ang GSIS ay gumagamit ng e-card system, kaya siguraduhin ang inyong e-card ay aktibo at hindi nakablock. Kung may problema sa inyong e-card, pumunta sa pinakamalapit na GSIS branch o tumawag sa kanilang hotline. Para sa DSWD Social Pension, ang disbursement ay ginagawa tuwing quarter. Iyon ay 4 na beses sa isang taon. Ang mga local government units o LGU ang karaniwang namamahala ng pamamahagi sa bawat barangay. Kaya makipag-ugnayan sa inyong barangay hall para malaman ang eksaktong petsa ng susunod na release sa inyong lugar. May isa pang mahalagang update, ang ACOP o Annual Confirmation of Pensioners' Existence. Ito ang pinakamalaking dahilan kung bakit nahahadlangan ang pensyon ng maraming senior. Ang ACOP ay isang taon-taong proseso kung saan kailangan ninyong personal na pumunta sa SSS o GSIS branch o sa isang accredited confirmation center para patunayan na kayo ay buhay pa at aktibong tumatanggap ng pensyon. Kung hindi kayo mag-ACOP sa takdang panahon, maaaring isuspend o ihinto ang inyong pensyon. At ito ang nangyayari sa marami. Hindi nila nalalaman na kailangan nilang mag-ACOP at biglang tumigil ang kanilang pensyon. Nakakainis at nakakalungkot, lalo na kung kailangan na ninyo ang pera para sa gamot o pagkain. Kaya pakinggan ninyo itong mabuti. Huwag ninyong kalimutan ang inyong ACOP. Kung hindi kayo makalabas ng bahay dahil sa sakit o kapansanan, maaaring magpadala kayo ng autorisadong kinatawan na may dalang mga dokumento. Makipag-ugnayan sa inyong pinakamalapit na SSS o GSIS branch para malaman ang mga alternatibong paraan ng ACOP na available para sa inyo. Bago pa tayo magpatuloy, may isang bagay na kailangan nating pag-usapan ng seryoso, at iyon ay ang mga scam na nagta-target sa mga senior pensioner. Sa mga nagdaang buwan, maraming ulat ang natanggap tungkol sa mga taong nagpapanggap na ahente ng SSS, GSIS o DSWD at tinatawagan ang mga senior citizen, sinasabihang may additional benefit sila o kaya ay na-block ang kanilang pension at kailangan raw nilang magbigay ng personal na impormasyon o magpadala ng pera. Mga kababayan, pakinggan ninyo itong mabuti. Ang SSS, GSIS at DSWD ay hindi kailanman hihilingin ang inyong password, PIN o kahit anong personal na impormasyon sa pamamagitan ng telepono o text message. Hindi rin sila hihilingin ng pera para i-unlock ang inyong pensyon o para ma-process ang inyong benepisyo. Kung may tumawag sa inyo na nagsasabing ahente sila at may kailangan silang i-verify sa inyo, ibaba ang telepono. Pagkatapos, tumawag sa opisyal na hotline ng SSS sa 1455 o GSIS sa 88474747 para i-verify kung may tunay na concern ang inyong account. Ibahagi ninyo ito sa inyong mga kakilala at kapamilya dahil marami pang senior ang nagiging biktima ng mga ganitong scam araw-araw. Ang inyong kaalaman ay maaaring magligtas ng buhay
at ipon ng iba. Ngayon, kung kayo ay plano pumunta sa SSS o GSIS branch para sa alinmang transaksyon, mayroon kaming ilang praktikal na payo para sa inyo. Una, pumunta ng maaga. Mas mainam kung makakarating kayo bago mag-alas 9 ng umaga para maiwasan ang mahabang pila. Dalawa, magdala ng dalawang valid ID. Kung mayroon kayong senior citizen ID, dalhin ninyo iyon kasama ng inyong SSS o GSIS ID. Tatlo, magdala ng fotokopya ng lahat ng inyong dokumento. Mas mainam na may sobra kaysa kulang. Apat, kung mayroon kayong sasamahan, siguraduhing alam nila ang inyong reklamo o transaksyon para makatulong sila sa pagsasalita sa mga ahente. At isa pa, maraming SSS at GSIS branches ngayon ay may priority lane para sa mga senior citizen at persons with disability. Huwag kayong mahiyang gamitin ang pribilehiyong ito. Ito ay para sa inyo. Bumalik tayo sa pangunahing paksa, ang 2,000 pisong monthly social pension. Sa kasalukuyan, ang panukalang ito ay nasa proseso pa ng deliberasyon sa Kongreso. Maraming mambabatas ang nagpapahayag ng suporta at ang DSWD mismo ay nagpapakita ng interes na palawakin ang programa. Ang layunin ay hindi lamang itaas ang halaga, kundi palawakin din ang bilang ng mga tatanggap. Kabilang ang mga senior na dati ay hindi natutugunan ng programa dahil sa mahigpit na income threshold. Ibig sabihin, kung matutupad ito, mas maraming senior citizen ang makikinabang. Hindi lamang ang mga pinakamahirap, kundi pati na rin ang mga nasa gitnang antas na walang sapat na kita para mabuhay ng maayos. Ito ang panawagan ng milyon-milyong senior sa ating bansa. At ang inyong boses sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga konsultasyon ng inyong LGU, sa pakikipag-ugnayan sa inyong lokal na kinatawan at sa pagbabahagi ng impormasyon sa inyong komunidad ay makapagbibigay ng malaking pagbabago. Mga kababayan, bago tayo magtapos, nais naming sabihin sa inyo ito mula sa puso. Ang pensyon, ang social pension, ang SSS pension, ang GSIS pension ay hindi biyaya. Hindi ito handout. Ito ay karapatan. Ito ay bunga ng inyong mga taon ng pagtatrabaho, ng pagbabayad ng buwis, ng pag-ambag sa lipunan. Kayo ay nagbigay ng inyong lakas, ng inyong kabataan, ng inyong pinakamahusay na mga taon para sa inyong pamilya at sa inyong bansa. At ngayon, kailangan nating tiyakin na ang inyong bansa ay nagbabayad ng utang nito sa inyo. Huwag kayong mahiyang itanong ang inyong mga karapatan. Huwag kayong mahiyang pumunta sa opisina. Huwag kayong mahiyang humingi ng tulong. Kayo ay karapat-dapat at dapat kayong tratuhin ng may dignidad at respeto. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, mangyari lamang na ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at kapwa senior citizen. Maaari ninyong i-share ito sa inyong mga grupo sa Facebook, sa inyong mga chat sa Viber o Messenger, o personal na sabihin sa inyong mga kapitbahay. Dahil bawat senior na nakakaalam ng tamang impormasyon ay isang senior na mas protektado, mas may kapangyarihan, at mas may pag-asa. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel, pindutin ninyo ang subscribe button at ang notification bell para hindi kayo makaligtaan ng kahit isang mahalagang update. Araw-araw, naghahanap kami ng pinakabagong balita tungkol sa pensyon, sa mga benepisyo ng gobyerno at sa lahat ng bagay na mahalaga para sa ating mga senior citizen. Kami ay nandito para sa inyo, hindi kayo nag-iisa. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang dito. Ingatan ninyo ang inyong kalusugan, ingatan ninyo ang inyong sarili at palagi ninyong tandaan, kayo ay karapat-dapat sa pinakamahusay. Hanggang sa susunod na video, paalam po at mag-ingat kayo palagi.